Karma, Episode 30. Punong-puno ng lungkot ang mga mata ni Lydia. Noon lamang napagtanto ni Eddie na ang masayahing Lydia na nakilala niya ay punong-puno pala ng lihim. Pero wala siyang masabi. Isang ina ang turing niya rito. Dakilang ina para sa kanya na nagparamdam sa kanya ng pag-aruga at pagmamahal. Muling tumayo si Lydia at may kinuha uli na isang kahon. Inilabas nito ang laman, isang jewelry box at 2 picture frame. Kinuha ni Eddie mula sa mga kamay ni Lydia ang 2 picture frame. Ang isa ay litrato ng isang lalaki at babae na nakadamit pang kasal. Ang babae ay si Lydia. Ibig sabihin ay may asawa ito. Itinuon ni Eddie ang tingin sa picture ng isang magandang batang babae. Sino siya, Mami? Kinuha ni Lydia ang picture frame mula kay Eddie at lumuluhang niyakap ang litrato. Anak ko siya, Eddie. Si Ellen. Masaya ako noon. May asawa at anak. May pamilya. Humahagulhol na wika ni Lydia. Muling niyakap ni Eddie si Lydia para iparamdam dito ang kanyang pagdamay sa nararamdaman nito. Nasaan na sila ngayon, Mami? Malayo sila sa akin, Eddie. Doon sa lugar na hindi sila abot ng panganib na sinuong ko. Doon sa lugar na hindi malalaman ng aking anak ang tunay kong pagkatao. Nang malaman ng aking asawa ang lihim ko, ay inilayunan niya sa akin ang aming anak at hindi na sila bumalik sa akin. Minasahe ni Eddie ang 2 palad ni Lydia. Nalalamig ito dulot ng pag-iyak at matinding kalungkutan. Hindi mo na ba sila hinanap, Mami? Tanong niya. Ramdam niya ang pangungulila ng babae at ang sakit ng kalooban na tiniis nito. Hinayaan niya itong magpatuloy sa pagkwento. Alam ko kung nasaan sila, pero para sa kaligtasan nila, lalo na ni Ellen, ay nagtiis ako. Nag-asawa uli si Victor at yun ang kinilalang ina ng anak ko. Patuloy sa pag-agos ang mga luha ni Lydia habang nagsasalita. Pwede bang humingi ng pabor sa iyo, Eddie? Tanong nito. Ano yun, Mami? Dinampot ni Lydia ang litrato ng kasal niya. Mababanag sa mukha nito ang lungkot at paghihinayang. Patay na si Victor at nandito na sa bansa si Ellen. Kasama ang kinikilala niyang ina. Dalaga na siya ngayon. Gusto kong makita ang anak ko kahit sa litrato man lang. Saan siya ngayon nakatira, Mami? Kakausapin ko siya para makapag-usap kayo ng personal, wika ni Eddie. Umiling si Lydia. Hindi namin kailangan magkita ng personal, Eddie. Kapag natagpuan mo siya, kunan mo siya ng litrato. Tama na ang makita ko ang litrato niya, wika ng babae. Dinampot ni Lydia ang jewelry box at binuksan ito. Isang tiara ang laman nito na kumikinang ang mga diamanting bato na nakapaikot dito. Kapag nakita mo si Ellen, ibigay mo ito sa kanya at sabihin mo na pamana ito sa kanya ng mga ninuno niya sa ina. Wala itong bahid ng kasamaan. Pati na rin itong rest house ay para sa kanya. Pag-aari ito ng pamilya ng aking ina. Pero ibibigay mo lamang ang mga ito sa kanya kapag patay na ako. Mami Lydia, huwag mong sabihin yan. Malumanay na saway ni Eddie sa ina-inahan. Ayaw niyang isipin na mangyayari ang tinura ng babae. Ibinalik ni Lydia sa loob ng kahon ang mga litrato at tiara at saka ibinalik sa loob ng kahadiyero. Muli itong naupo sa kama at tinitigan ang mga nagkikinangang mga diamante na nasa supot. Eddie, ang mga diamanting ito
ay itatapon mo sa pinakamalalim na dagat kapag wala na ako. Wala nang maaaring pagpasahan pa nito dahil ang mga ito ay simbolo ng pagkasira ng buong buhay ko. Ibinalik na rin ni Lydia sa loob ng kahadiyero ang supot ng mga diamante at ang black diamond. Malalim na ang gabi ay hindi makatulog si Eddie. Hindi niya mawari ang pakiramdam. Nalulungkot siya sa nangyari sa buhay ni Lydia. Iniisip niya ang anak nito na kailangan niyang hanapin. Nagtatalo ang kalooban niya kung susundin ba niya ang gusto ni Lydia na huwag ipaalam sa anak nito na buhay pa ang tunay na ina. Hindi na pumasok sa kanyang opisina si Lydia mula ng araw na iyon. Ibinenta ni Lydia ang buong kumpanya, pati na ang mansyon at ibinigay lahat sa mga charities. Malungkot na iniwanan nila ang mansyon na naging tirahan ni Eddie ng halos 1 dekada. Pinili ni Lydia na sa rest house na lamang manirahan at sinamahan ito ni Eddie. Bumili na lamang ang binata na isang bungalow type na bahay para may uuwian siya tuwing nasa Maynila siya. Bago sinimula ni Eddie ang paghahanap sa anak ni Lydia, ay may hiniling siya sa babae. Eddie, kailangan ba talagang gawin ko ito? Himig na po protesta na wika ni Lydia habang nakaupo ito sa isang silya. Mami, hindi ko alam kung gaano ko katagal mahahanap si Ellen. Gusto kong gumawa ka ng personal message para sa kanya. Sabihin mo ang gusto mong sabihin sa kanya. Wika ni Eddie habang inaayos ang tripod at video camera sa tapat ni Lydia. Promise me ha, ipapakita mo lamang ang video kapag wala na ako, wika ni Lydia. Ayaw isipin ni Eddie na iiwanan siya ni Lydia pagdating ng araw, pero para sumunod ito ay tumango lang siya. Promise, okay, go mami. Tumikhim at huminga ng malalim si Lydia. Ellen, anak ko, ako si Lydia, ang tunay mong ina. Nanghihinayang ako sa mga panahon na hindi ko nagampanan ang pagiging ina ko sa'yo. Mahirap ipaliwanag, pero mahal na mahal kita anak. Sana mapatawad mo ako sa ginawa kong pag-iwan sa inyo ng daddy mo. Pagkawika nito ay natahimik si Lydia at napatingin sa binata. Anong ginagawa mo? Ano yan? Pinicturan lang kita, mami. Malungkot na sagot ng binata. Nawala na naman ang memorya ni Lydia. Padalas ang pagkawala ng memorya ng babae. May pagkakataon pa na kahit si Eddie ay hindi na nakikilala. Nagdesisyon na si Eddie na ipahanap si Ellen sa lalong madaling panahon. Umupa siya ng isang detective agent para tulungan siya sa paghahanap sa anak ni Lydia. Sa pamamagitan ng mga koneksyon, ay natukoy ang kinaroroonan ng hinahanap nila. Ayon sa report ng secret agent, ay nagtatrabaho ito sa isang bangko. Nang masiguro ni Eddie na tama ang nahanap na tao, ay kumilos na siya. Isa lang ang paraan para makapasok ng bangko kung di magbukas siya ng bank account. Pagpasok niya sa bangko ay dumiretso siya sa upuan ng new account desk. Wala pa ang nakapwesto kaya naupo muna siya at naghintay. May I help you, sir? Isang napakalambing na boses ang narinig ni Eddie. At nang mag-angat siya ng paningin, ay isang napakatamis na ngiti ang kanyang nakita sa buong buhay niya mula sa isang magandang binibini. May I help you, sir? Wika uli ng magandang babae. Hi, I'm Eduardo Salvatore. Mag-open ako ng bank account. Nakangiting sagot ni Eddie. Binasa ni Eddie ang nameplate na nakakabit sa damit ng babae. Ellen. Nice name. Anong surname mo? Tanong niya.
Rosales po, sir, sagot ng babae. Naglabas ito ng mga blankong dokumento at iniabot kay Eddie. Pa-fill up na lang ito, sir, at pahingi ng valid ID. Habang nagsusulat ay nag-iisip si Eddie kung paano niya kakaibiganin si Ellen at kung paano niya ito sisimulan. Nang matapos ang transaksyon ni Eddie sa bangko, ay natapos na rin ang pagkakataon niya na makausap pa si Ellen dahil sa dami ng kliyente ng araw na iyon. Kinahaponan ay bumalik si Eddie. Tumambay siya sa katabing restaurant ng bangko. Nang makita niyang naglabasan na ang mga empleyado, ay agad siyang lumabas. Tamang-tama, walang kasabay si Ellen. "Hi, Ellen," malambing na bati ni Eddie sa babae. "Oh, hi, Mr. Salvatore," nakangiti ring bati ng babae kahit nagulat ito sa pagsulpot ni Eddie. "Please call me Eddie," wika ng binata. "Okay," sagot naman ni Ellen kasabay ng isang pagtango. Sinabayan ni Eddie sa paglalakad ang dalaga. "Nagmamadali ka ba, Ellen? Pwede ba kitang imbitahan na kumain?" Lihim na nagdasal si Eddie na pumayag sana ang dalaga sa alok niya. Tumigil sa paglalakad si Ellen at waring nag-isip. Pagkatapos ay tumango ito. Lihim na nabunyi ang kalooban ni Eddie nang magawa niya ang unang hakbang. Iginiya niya ang dalaga papasok sa restaurant na dati niyang tinambayan. Ano ang paraang gagawin ni Eddie para makita ni Lydia si Ellen? Subaybayan ang mga susunod na kabanata.